Dito. Ngayon po, pag-uusapan po naman natin ay yung hindi makakasama sa rapture. Amen? Maaari po tayong tumayong lahat. Makibukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Basahin ko lang po. 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Sabi po rito, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Puli Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang matunghayan, maliwanagan ang bawat isa sa amin patungkol po sa inyong pong pag-ibig sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito, Diyos, na binigay niyo rin po sa akin upang maipahayag yung pag-ibig po ninyo sa amin na kailanman, Panginoon, na hindi nagmamali, O Diyos. Sapagkat po, O Diyos, kayo po ang pag-ibig. O dakilang Ama, sa inyo ko na po, O Diyos, pinagkakatiwala ang mensaheng ito, kasama ng inyong pong Santong Espiritu, O Diyos, patuloy na ipaudawa sa amin, turo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig niyo pong ito na aming pong pag-aaralan, ang pag-ibig pong ito na aming pong maririnig, O Diyos. Sa inyo ko na po, O Diyos, pinagkakatiwala ang bawat sandaling lilipas. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri, magpapasalamat sa tanging pangalan po lamang po ni Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Ang pabagat po ng ating mensahe ngayon is the day when God sent His love. Amen? The day when God sent His love. Totoo naman na ang pag-ibig ng Diyos ay pinahatid sa bawat isa sa atin. Sa iba't ibang panahon, iba't iba rin naman yung panliligaw ng mga lalaki sa kanyang nililiyag o sa kanyang gustong makasama o makapiling sa habang panahon o habang sila'y nabubuhay. Sa mga panliligaw ng mga lalaki, ay dito yung kuminsan yung panahon noon ay sa paglilingkod nila ginagawa. Amen? Ito yung sinusuyo nila yung babae, gumagawa ng gawaing bahay upang makita ng kanyang mga magulang, upang makita rin ng babaeng ito kung gaano kasinsero o yung taos-puso ang pagmamahal niya sa kanyang nililiyag o sa kanyang babaeng gustong mapakasalan, makasama habang buhay. Meron din tayo makikita sa Biblia kung paano niya niligawan ng isang babae. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 29, verse 18 to 20. Kung paano niligawan ni Jacob si Rachel. Paano niya niligawan for 7 years? Sabi nga, niligawan niya si Rachel, pero may nangyari pa na bago rito. Jacob was in love with Rachel, sabi diyan, and said, "I'll work for you 7 years in return for younger daughter Rachel." Laban said, "It's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me." So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Kung titignan natin yung pag-ibig ni Jacob, no?
Kahit naman sa pag-ibig ng bawat isa, nung nililigawan pa natin ang ating mga asawa dati, noon, ay talaga naman yung araw, ay parang lumilipas lang. Kahit na isang buwan na lumipas o taon man yan, ay parang isang araw lang. Amen? Na ganun yung pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig mo sa isang babae, makikita mo yan na talagang parang yung araw lumilipas lang sa kanya, na kahit na taon na yung lumipas, dahil sa pagmamahal mo sa babaeng ito, ay ganun na lamang yung pagsuyo mo sa kanya kahit ilang taon pa yan. Ganito yung nangyari kay Jacob. Si Jacob, 7 years. 7 years niyang sinuyo ang babaeng kanya nililigawan. Naglingkod siya. Kasi si Rachel dito sa verse 9, ay isa ring shepherd o tagapag-alaga din ng tupa. Sa verse 9, pakibukas po kayo sa akin. Genesis chapter 29 verse 9. Sabi diyan, si Rachel kasi isa ring shepherd o isa ring tagapag-alaga ng tupa. Kaya siguro sa panliligaw ni Jacob, ganito rin yung ginagawa niya. Sinasamahan niya si Rachel, pero nung sumapit na yung 7 years, si Laban ay ang panganay na si Leah ang kanyang ibinigay. Dahil sa tradisyon nila, kailangan yung panganay muna ang maunang pakasalan bago yung susunod sa kanya. Kaya nga, 7 years pa ulit siyang naglingkod para makuha lamang itong si Rachel na kanyang sinisinta, na kanyang minamahal. Amen? Ganon yung pagsuyo na ginawa ni Jacob kay Rachel. For 14 years, talagang sinuyo niya. Naglingkod si Jacob para lang makuha itong si Rachel, makapiling. Pero sa totoo lang, dalawa nga yung asawa ni Jacob dito eh. Si Rachel at si Leah. Ganun, pero sa panahon natin, hindi na pwede yun. Ganun ba si Haring Solomon? 1,000 niya ang kanyang babae, di ba? Yung pinakasalan niya is 700. Yung kanyang concubine is 300. Pero sa panahon natin, kailangan isa lang. Amen? Sa mga lalaki, dapat isa lang. Pero, yung mga hindi kasama sa rapture, hindi makakasama yun. Eh, yung mga hindi makakasama sa rapture. Amen? Okay. Kung titingnan natin yung pag-ibig ng bawat isa, no? Kahit na ang Diyos, sa Kanya, ang one day is 1,000 years. Ang 1,000 years para sa Diyos ay one day. Pakibukas po kayo sa akin sa 2 Peter, chapter 3, verse 8 to 9. Sabi po dyan, 2 Peter chapter 3, verse 8 to 9. Sabi po rito, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? Ganun din talagang ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay talagang yung patience niya ganun na lang. Ang gusto niya makasama ang lahat sa kanyang kaharian dun sa kalangitan. Kaya nga, eksakto naman yung mensahe ni Pastor about rapture, na kung saan talagang ang naisin ng Diyos ay makasama ang lahat ng tao dun sa kanyang kaharian. Amen? Kasama po ba tayo ron? Parang ayaw niyo magtaas Lahat tayo ay makakasama kung patuloy tayong naglilingkod, kung patuloy tayong pinamumuhay ang kanyang masalita. Pero may mga iba talaga na nakakabag, nag-iba na ng direksyon sa buhay. Amen po ba?
Ang panliligaw ng isang lalaki noon ay parang dinadaan niya ito sa harana, idinadaan niya ito sa tulay, meron siyang tulay para ligawan yung babae. Yung iba naman dumidiskarte sa panliligaw ay nagpapahatid ng sulat. Ngayon nga, text-text na lang panliligaw. Ngayon nga, ay eyeball to eyeball. Amen? Yung panliligaw nila. Ngayon nga, meron ng dating apps. No? Meron ng dating apps eh. Pero meron nga mga nanliligaw, nagtitiktok pa para makuha lang yung oo ng isang babae. Pero ang pag-ibig ay seryosong bagay. Amen po ba? Ito yung totoo. Ang pag-ibig ay isang damdamin na dapat seryosohin ng isang tao pag siya ay nagmamahal. Amen po ba? At ang pag-ibig ay panghabang buhay. Iyong susuungin ito pag kayo ay kasal na. Panghabang buhay pang pag-ibig. Kaso nga lang talaga, meron talagang mga tao ay nawalay na sa isang kanyang pinakasalan, nawala na yung pag-ibig. Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang langit at ang mundong ating kinagagalawan, at ang lahat ng mga bagay na makikita natin dito sa mundong ito, nilikha niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Sabi nga, let there be light. At marami pang let there be na kanyang sinabi doon. Pero, nang likhain niya ang isang tao, kumuha siya ng lupa, inanyuhan niya ito, hiningihan sa ilong, at nandoon nagkaroon ng buhay ang nilalang na ito na tayong mga tao ay talagang personal na ginawa ng tao, personal na ginawa ng Diyos upang ipakita sa tao kung gaano niya kamahal ang mga taong ito. Gaano kamahal ng Diyos ang mga taong ito. Ganon kamahal ng Diyos ang tao. Personal niya itong nilikha. Ngunit, nung nagkasala ang tao doon sa Eden, sa hindi nila pagsunod, hindi tinilikuran ng Diyos yung mga nagkasalang taong ito. Bagos, hinanap yung nagkasalang tao, kinausap, binihisan ng pinatay na hayop. At ito nga yung pinatay na hayop na ito, nagpapatunay lang, naglalarawan, na merong darating na na magbibigay ng kanyang buhay upang takpan ng dugo ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Ganun ang Diyos magmahal sa tao. Hindi niya hinahayaan yung kanyang mahal ay mapariwara na lang. Gusto niya itong patunayan na yung kanyang pag-ibig ay talagang walang pagmamaliw. Amen po ba? Yung pag-ibig na ito ay talagang gusto niyang ipakita kung gaano niya kamahal ang tao. Kaso nga lang, hindi nakikita ng tao yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen po ba? At lumipas ang panahon, sa Biblia, hinulaan na mayroong darating na Mesaya. Amen? At ang Mesaya na ito, yung may dala ng pag-ibig ng Diyos. At ito nga, si Yeso Cristo. Sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. O gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ganun kamahal ng Diyos ang tao. Mahal niya ang lahat. Sabi nga sa 1 Peter, ayaw niya ma-perish, ayaw niya mapahamak ang lahat. Bagkus gusto niya makasama doon sa buhay na walang hanggan. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Na minsan, kung makikita niyo lang ang mga tao ngayon,
ay talagang iba na ang direksyon. Nandito talaga sila sa mundong ito, na wala ng pagsamba, na wala ng pag-aalala kung ano bang kinabukasan na meron sila pag sila ay namatay na. Ito yung pinamagatan ko pong the day when God sent this love. Makikita rin po natin ito sa 1 John chapter 4 verse 9. Tingnan po natin ang 1 John chapter 4 verse 10. Makikita din po natin dyan. Sabi dyan, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Gusto niya makasama tayo doon sa buhay na walang hanggan. Sabi nga, kumbaga sa rapture, pinapangaral ngayon ni Pastor ay rapture, ayaw niya na lahat may mapahamak. Pero ang tao na ang gumagawa ng kapahamakan niya. Amen po ba? Dahil wala siyang pagkakilala sa ating Diyos. There are 4 reasons why does God send this love? There are 4 reasons. Bakit niya ipinadala ang pag-ibig niya ito sa sanlibutan? Una, God wants us to know that He is the source of love. Makikita po natin sa John din po, sa 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Sabi po John chapter 4, verse 7 and 8, 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Tingnan po natin. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Kung titingnan natin, siya yung source ng love eh. Amen? Kaya nga, kung wala si Kristo sa puso mo, talagang wala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo eh. Kaya nga rito sabi dyan, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen? Ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Siya yung pinagbumulan ng pag-ibig. Kaya nga, kung ang tao ay walang Kristo sa puso niya, ay wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Amen? Ito yung pinapatungkulan lang ni Apostol John, na kung saan ang tao ay kailangan magkaroon talaga ng Kristo sa puso para ang source ng pag-ibig ng Diyos ay bumukal sa Kanya. Kaso nga lang kung minsan, meron ng Kristo sa puso ang tao, pero yung pag-ibig, yung sinasabing source ng pag-ibig ng Diyos ay nawawala. Amen po ba? Nawawala kung minsan yung pag-ibig ng tao sa Diyos, pag-ibig niya sa kapwa. Dahil hindi niya ipinabubuhay ang pag-ibig na ito na bigay ng Diyos. Amen po ba? Pero kung ipinabubuhay lang ng isang Kristiyano, ang pag-ibig na ito, siguro, andun yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Yung pananalita niya ay puro pag-ibig na lang masasabi. Yung mga iniisip niya ay puro pag-ibig. Sapagkat yung pag-ibig na dumadaloy sa kanyang buhay ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Ito yung sinasabing God wants us to know that He is the source of love. Ang Diyos ang pinagmumula ng pag-ibig. Wala pang pag-ibig dito sa mundo na sinasabi yung pag-ibig lang nila ay nasa mundo lang. Pero ang katunayan talaga, kung wala si Kristo sa puso mo, wala kang tunay na pag-ibig. Amen? Kasi ang tunay na pag-ibig ay pinagmumulan lamang ang ating Diyos. Diyan sinasabi na, for love comes from God. Wala na pong ibang pag-ibig, kundi ang Diyos lamang talaga ang pinagmumulan ng pag-ibig. Kaya kung wala pag-ibig ang tao rito sa mundo, wala. Sabi nga, sa rapture, hindi na nga nila alam ang rapture eh. Ang mga Kristiyano lang naman talaga nakakalam ng rapture eh. Maliban na lang kung ipinapangaral sa kanila ito ng kanilang ng mga namumuno sa kanila. Kasi may mga katuroan na rin yung ibang sekta na gano'n eh. Rapture, about rapture, pero hindi nila binibigyan ng pansin.
Pero mga Kristiyano, kaya nga nung sinabi ni Pastor na rapture, ang pag-uusapan ngayon, yung topic niya, talaga naman tuwan-tuwa yung iba. Amen? Kasi nga sa rapture, makikita mo yung talagang kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung sino ang Diyos sa harapan natin. No, ganun yung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga tao. Pangalawa, God wants us to grow in the knowledge of His love. Verse 7 and 8 pa rin. Ito yung kailangan natin talagang malaman kung ano ba itong pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Dear friends, sabi pa rin dyan, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves us been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Growing to know God's love is seeking to know what God's love is all about. Kung gusto mong patunayan na mayroong pag-ibig ang Diyos, kailangan saliksikin mo talaga ang kanyang salita. Doon ba mapapatunayan, noon pa bang Genesis hanggang Revelation, kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kung paano niya likhain ang personal. Ang kanyang nilikhang to, ganun niya kamahal ang tao. Ganun niya kamahal ikaw at ako. Amen po ba? Ganun niya kamahal ang kanyang mga nilikha. Sapagkat kung sasaliksikin lang natin ang salita ng Diyos, talaga makikita mo, simula pa noon hanggang ngayon, yung pagmamahal niya sa tao, ganito na lang. Ayaw niya nga mapahamak ang lahat eh. Gusto niya makasama doon sa buhay na walang hanggan. Ganun ang Diyos sa atin. Ang pag-ibig niya ay ganun na lang. Pangatlo, God wants us to experience His love. Gusto ng Diyos ma-experience natin ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Paano ba natin ma-experience yung pag-ibig ng Diyos? Alam nyo, kung titingnan lang natin, kung babasahin lang natin pag-ibig ng Diyos, talaga namang napakadalisay, napakabusilak, na walang bahid ng dungis yung pag-ibig niya sa atin. Nandito makikita natin sa verse 10. Tingnan po natin sa verse 10. This is love, not that we love God, but that He loved us and His Son, and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Kung titingnan natin yung pag-ibig ng Diyos, no? Ito yung sinasabing isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Merong nagbuhos ng dugo para takpan lang ang ating mga kasalanan. Alam nyo, katulad din ng mga magulang, pagka may nasa banig ng karamdaman ng kanilang mga anak, gano'n na lamang ang pagkaasikaso nila. Gano'n na lamang ang pagtulong nila, gano'n na lamang ang pagmamahal nila doon sa kanilang anak ng sa banig ng karamdaman. Na ipinapakita talaga nila kung gaano nila kamahal ang kanilang anak na ito. Amen po ba? Noon nga si Maidon, nung maliit pa yan, pero ngayon malaki na. Kasi linggo-linggo nasa ospital kami. Linggo-linggo nasa ospital kami, check up, kasi maraming nararamdaman, mahina yung baga niya. Mahina yung baga niya. Pero linggo-linggo nasa ospital kami para ipa-check up. Pero ganoon na lang yung pagmamahal namin sa kanya, no? Yung mga talagang mga magulang, ayaw nga padapuan ng lamok o langaw eh. Kanilang mga anak eh. Gano'n nila kamahal. Pero ngayon, hinahayaan na nila yung langaw. Pero joke lang yun. Pero ngayon, mahal pa rin naman ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaso nga lang kung minsan, sabi nga eh, matitigas ang ulo ng mga anak eh. No. Pero si Maidon hindi man ganyan. Malambot yung ulo niya. Amen po ba? Ganun, kahit na yung mga nakaranas ng COVID-19, ganun na lang yung pagtawag nila sa Panginoon eh. Na alam nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila ay ganun na lamang. Naroon palagi yung Diyos at tumutugon sa kanilang mga panalangin. Naroon yung Diyos
na nagpo-provide sa kanilang mga pangangailangan. Naroon ang Diyos na handang umibig sa kanila. Kaya nga, yung mga nagkaroon ng COVID-19, na-experience nila yung Diyos. Amen po ba? Na-experience nila yung Diyos talaga sa kanilang buhay. Na sila yung sinasabi nga minsan nga, may mga tatayo rito para patunayan na kung anong nangyari sa kanila nung sila'y nasa banig ng karamdaman na may COVID-19, kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Ganun ang Diyos magmahal sa kanyang mga nilikha. Sinabi, yung pag-ibig niya ay naroon talaga sa ating buhay. Nakapiling pa natin palagi ang Diyos. Kapiling pa natin ang ating Diyos na andun yung pag-ibig. Sinasabi nga rito, na-experience natin ang kanyang pag-ibig. Kung tayo ay nandun sa pagsubok, sa problema, sa karamdaman, sa talagang lugmok ka na ang talagang kailangan mo na lang yung Diyos, pero yung Diyos, hinahayaan ka lang eh. Kung tatawag ka ba sa Kanya o hindi eh. Amen po ba? Ang Diyos, hinahayaan lang ang tao kung mananalangin basta sa Kanya o hindi eh. Pero sa ating mga Kristiyano, gano'n na lamang ang pagtawag natin sa Panginoon. Na alam natin itong Diyos natin ay handang tumulong, handang mag-provide, handang yung pag-ibig niya ibigay talaga para ma-experience natin kung sino ba talaga itong Diyos natin. Kasi nga, dito ipinapakita ng Diyos kung gaano niya kamahal ang mga kanyang tinawag. Amen po ba? Kaya nga, yung ibang tao, pagka nag-experience yung mga karamdaman, yung mga pasakit sa buhay, yung mga pagsubok, nasabi nila, bakit ganito nangyayari sa akin, Panginoon? Bakit ganito, bakit ginawa pa ito sa akin, bakit hindi sa iba? Minsan sinisisi pa nila ang Diyos. Pero ang gusto lang malaman sa ating mga Kristiyano, ang gustong patunayan ng Diyos ay ma-experience natin yung pag-ibig niya kung tayo ay lugmok. Amen po ba? Kung tayo ay nasa banig ng karamdaman, doon natin makikita, ma-experience yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa mga problema, pagsubok, minsan hinahayaan lang tayo ng Diyos eh. Pero tandaan po natin, tunay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Tunay ang pagmamahal niya sa atin. Sabi nga, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan. Pang-apat, God wants us to love one another. Amen po ba? Pagpapatunay lamang na ang layunin ng sumulat na ito ay magmahalan ang bawat isa sa atin. Ito yung pag-isahin sa pag-ibig ang bawat mga Kristiyano, na ang laman ng puso natin palagi ay puro pag-ibig. Yung bang sinabi nga, tayo ay na-born again, na-born of God tayo, alam na kilala natin ang Diyos, ang gustong ipahiwatig lang ng author na ito na si John, ni Apostol John, ay yung alisin natin yung mga sama ng loob, alisin natin yung mga sariling pagnanasa natin. Alisin natin yung mga bahid na hindi maganda para sa isang Kristiyano. Ang gusto ng author na ito ay talagang nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kung titingnan natin sa verse 7, 11, saka 12, 3 beses niya sinabi dyan, love one another. Pagpapatunay lamang, itong love one another, ang tinutukoy niya talaga rito. Kasi nga siguro, sa panahon niya, ay nawawala na yung pagmamahalan ng bawat isa. Ganon din naman sa panahon natin, na kung minsan parang nagkakagalit na yung bawat isa, may tampuhan, merong alitan, pero makikita natin ang isang Kristiyano na tunay nagmamahal kung siya ay palaging nakatuon sa salita ng Diyos. So, titingnan natin, ang mga Kristiyano na may galit, puot, merong mga sama ng loob, sila yung mga tao na walang close relationship sa Diyos. Amen po ba? Wala silang close relationship kasi hindi sila nagsasaliksik ng salita ng Diyos.
Pero kung sinasaliksik lang lamang nila ang salita ng Diyos, sabi nga, meditate it day and night. Pero ang dami-dami na nga nating ano rito eh. Meron tayong morning watch, meron tayong MTM hour, meron tayong sinasabi nga na Sunday Bible class, meron tayong MTM, pero meron tayong care group. Pero kung titingnan natin yung mga Kristiyano, ay talagang parang baliwala sa kanila mga gawain. Baliwala sa kanila yung salita ng Diyos. Kung papansinin natin, no, yung mga taong walang salita ng Diyos, walang malalim na relasyon sa Diyos, sila itong may mga galit. Sila itong may mga sama ng loob. Sila itong na hindi mo makikita yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kasi nga, hindi naman nila talaga binubuksan yung tunay na pag-ibig na nagbumula sa Diyos. Ito yung kanyang salita. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay bukas. Pero kung ang isang Kristiyano ay hindi nagsasaliksik ng salita ng Diyos, hindi nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na nasa Kanya ay pansarili lamang. Tama si Pastor eh. Yung binibigyan lang nila ng time, yung kung ano yung akma sa kanila. No. Yung akmang oras, yung akmang panahon, yung akmang kung anong gusto mo. Pero yung talagang yung pag-ibig sa Diyos, hindi mo makikita sa kanila. Amen? Kahit na sa church, sabi nga sa church lang, makikita mo na yung binibigyan lang nila yung oras, yung tira-tirang oras. Amen? Tira-tirang panahon. Tira-tirang kung anong meron sila. Dahil hindi bumubukal sa kanila yung talagang pag-ibig ng Diyos. Ito yung tinutukoy dito sa 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Ito yung gusto niyang tuunan ng pansin. Yung Diyos sa Diyos nagmumula ang pag-ibig. At kailangan yung pag-ibig na ito ay makita sa bawat isa sa atin. Yung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Dahil ito yung patungkol talaga sa pag-ibig ng Diyos. Pero kung wala kang, hindi mo alam, yung salitang ito ng Diyos, ay parang wala lang sa iyong buhay. Dadako na po tayo sa ating konklusyon. Kung minsan ang galit, puot, hinanakit, pagtanim ng sama ng loob at inggit, ay hindi nakakatulong. O talagang hindi nakakatulong. Kung pag-uusapan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig sa ating kapwa, bagkus ito ay nagdudulot lamang ng pagdurusa at karamdaman. Kuminsan, kaya nagkakaroon ng pasakit o karamdaman ng isang tao dahil andun yung sama ng loob niya. Ito yung nagbibigay sa kanya ng karamdaman. Ito yung kaya siya nanghihina dahil galit na galit siya sa isang tao. Andun yung puot niya. O andun yung sama ng loob niya. Gusto niya patunayan na tama siya. Pero kung ang isang Kristiyano ay talagang dumudulog sa Diyos, dumudulog sa Diyos, talagang sinasaliksik ang kanyang salita, puro pag-ibig na lang. Ang mamumutawi sa kanyang bibig, sa kanyang isip, sa lahat ng ginagawa niya ay puro pag-ibig. Ganun ang gustong mangyari sa atin ng ating Diyos. Gusto niya puro pag-ibig ang bububukal sa ating puso, sa ating isip, sa lahat ng ating ginagawa. Bakit hindi natin balikan yung the day when God sent His love? No. The day when God sent His love, no. Na noon, na wala pa tayong Kristo sa ating puso. At ngayon, na meron tayong Kristo sa ating puso. Na nandoon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Balikan po natin yon ng mga panahon na yon. Kung sino tayo noon na walang Kristo at kung sino tayo ngayon. At kung noon ay sinasabi na experience mo yung born again experience, na talagang mainit ka
Talagang gusto mong ipagmalaki yung Kristong ito sa puso mo, dapat ganun. Ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon, na mainit sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Na yung pag-ibig na ito dapat makita, hindi lamang sa salita. Hindi ang pag-ibig na ito ay makikita sa pagtulong, paggawa ng mabuti, pag-share ng sa kanyang mga salita, at pagpapalalim kung meron kang kaalaman sa mga emotional na problem ng isang tao, nandun ka palagi para ipakita, ito ako, ito yung pag-ibig ng Diyos na sa akin. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili at wala rin sinisino. Mayaman ka man o mahirap, mababa man ang pinag-aralan mo, hindi. Nasa syudad ka man o nasa bundok. At kung meron ka, kung ano yung estado mo sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang dalisay, puro, at walang bahid ng dungis. Naway, yung pag-ibig na ito na ating natanggap sa Panginoon ay maging dalisay din. Amen po ba? Maging puro din sa ating puso, sa ating isipan, sa lahat ng ating ginagawa. Dahil ito yung sinasabing God is love. At yung love one another. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa Biblia, ito talaga yung pag-ibig. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, ang Diyos ay gustong makapiling ang lahat ng tao. Amen po ba? Sabi nga, ayaw niya mapahamak ang lahat ng tao. Gusto niya makapiling ang lahat ng tao. Na doon sa walang hanggang kanyang tahanan, andun yung pag-ibig niya dumadaloy. Amen po ba? Sapagkat siya yung source ng pag-ibig. Kaya nga, ang title natin, sinasabi sa title natin, The Day When God Shed His Love. Dapat gunitain palagi natin to. Kung paano ang binigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, ay gano'n na lamang siya sa ating buhay. Noon, ngayon, at sa habang panahon. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, kami po, Diyos, ay nagpupurit, nagpapasalamat, sapagkat yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay dalisay, puro. Sapagkat ikaw po ang pinagmumulan at ang source ng pag-ibig o dakilang Ama. Nawa yung pag-ibig na aming natanggap, nadala ng aming Panginoong Jesucristo, ay palagi mamutawi sa aming puso, sa aming isipan, sa lahat ng aming ginagawa, upang patunayan, O Diyos, sa mga taong nakapaligid sa amin, kung ano ba itong pag-ibig na nagbumula sa inyo, dakilang Ama. Naway, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ma-share yung pag-ibig niyo po ito sa iba. Upang ipakita na kayo nga po ang Diyos ng pag-ibig. Kayo po yung pinagmumula ng pag-ibig lamang, O Diyos. Naway, Panginoon, marami pa po, O Diyos, na kaming makasalamuha ng mga tao upang patunayan na ang pag-ibig na nagbumula sa inyo ay hindi nagmamaliw na pag-ibig. Purihin ka, dakilang Ama, kasama ng inyong pong Santong Espiritu sa pagpapatunay na ang mga salita po ninyo, ang laman nito ay puro pag-ibig o dakilang Diyos. Sa inyo ko na po, Diyos, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Naway, Panginoon, palagi sa aming pamutawi, sa aming puso ang pag-ibig na ito. Upang ang pag-ibig po namin sa kapwa ay masilayan ng bawat isa o dakilang Ama. Upang patunayan, Panginoon, na meron po kaming Diyos ng pag-ibig, Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig. Muli, Ama, maraming pong salamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan, at sa inyo pong pagmamahal sa amin. Ito nga po muli, O Diyos, ang aming dalangin na may pagpupuri. Pagpapasalamat sa inyo po lamang, O Diyos, at sa inyo po pag-ibig sa amin, sa tanging pangalan po lamang po ni Jesucristo. Amen. Amen. Amen.